Hi! Good day to you guys! This is the first day after 7-day success blueprint challenge ng aming mentor na si Mr. MJ Lopez. Today is Saturday, as usual, maulan na naman. Pero hindi ibig sabihin na tataba rin na tayo kumilos. Marami pa tayong dapat gawin. Alam nyo ba guys, nang nag-umpisa akong piliin ang ganitong klase ng buhay, hindi siya madali. Dahil sa mga panahon na ako ay todo grind, nakikita ko yung mga kabatch ko, kakilala ko, kaibigan ko na super saya nila. Pasyal dito, gala doon, kain dito, inuman doon. Sobrang saya talaga nila. Feeling ko ang lupit ng mundo. Nasamantalang ako after graduation, na-hire agad sa trabaho, walang pahinga, sabak agad sa trabaho. Tapos after 1 year sa work, nag-decide na ako mag-business. As in, nag-umpisa kami sa walang gaanong kalaking kapital sa isang bahay kubo na binigay ng lola at mother ng ex-boyfriend ko noon, na asawa ko na ngayon. Tapos, nanghiram lang kami ng printer sa kapatid niya, tsaka cutter. Then, gamit ko yung lumang laptop na napundar namin, kaka-networking naming mag-boyfriend nung college kami. And from that, napatunayan ko na hindi mo naman pala kailangan i-overthink kung paano mag-start ng business. You just have to start. Basta malinaw sa'yo yung purpose mo, bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo. At huwag na huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao kasi maaaring nasa timeline ka ng buhay mo kung saan sobrang lakas ng calling mo na ito ang dapat mong gawin. Hindi dahil sa ito yung gusto mo o ayaw mong gawin, kundi dahil ito ang dapat mong gawin. Alam nyo ba guys na kapag nag-umpisa ka ng magseryoso sa buhay, yung madami ka ng responsibilidad na inako, dyan na nag-uumpisa yung pakiramdam na parang lumiliit ang mundo mo. Umuunti ang mga kaibigan mo. Nawawalan ka na ng social life kasi nakafocus ka na sa kung ano yung practical na gawin. Iba na yung mga priorities mo. Yung mga oras na parang wala ka ng ibang nakikita kundi yung 4 na sulok ng bahay nyo. Maingay na mga bata, sandamakbak na kalat, labahin at mga resibo. Oo, resibo. Resibo ng tubig, kuryente, internet at kung ano-ano pang bayarin. Nakaka-burn out magtrabaho sobra. Tipong gusto ko nang magpahinga pero pag nakapikit ako mas napapagod ako dahil yung utak ko ang gulo. Pero nung natuto akong i-appreciate yung mga bagay-bagay, maliit man o malaki, doon ko napagtanto na hindi ako huli sa mga kabatch ko. Hindi ako stuck. Madami na akong narating, naabot, napundar at natupad na pangarap. Hindi mo pala talaga dapat kinukumpara yung sarili mo sa iba dahil sa kakatingin mo sa achievements ng iba, hindi mo nakikita yung mga bagay na nangyayari sa'yo na maganda. Hindi mo na-appreciate. At doon nag-uumpisa ang sandamakmak na insecurities sa buhay at nagkakaroon ka ng victim mindset. Dumadami yung mga regrets mo sa buhay at nalulunod ka na sa sobrang kalungkutan. Nakakalimutan mo na binigyan tayo ni Lord ng tag-iisang buhay para asikasuhin, paunlarin at pagyamanin para maging blessings din sa iba. Na you have to be happy with what you have while working for what you want. Fast forward guys, lumaki na nga ang business namin pero hindi ito lalaki kung magpo-focus lang kami sa isang services. Sa printing business kasi guys, sobrang dami ng pwede mong i-offer. Tsaka, not all days are the same. Minsan, walang project. Minsan, sobrang dami ng gagawin. Ang style ko sa pag-manage, kukuha ako ng tao kapag malaki ang project. Pero kung unti lang, ako na lang gumagawa. Kasi yung part na magli-layout, magdi-design, magko-conceptualize, magko-customize, yan yung forte ko guys. Yung iba, sila nang bahala sa araw-araw na basic sa negosyo, sa supplies, sa document printing, Xerox, laminate at iba pa. Minsan, hindi mo ako makikita na nagsiserve sa customer sa labas kasi marami rin akong ginagawa sa loob na hindi ko na pwedeng ipagawa sa iba. Hindi na ako nag-hire para gawin to mga ginagawa ko tulad nito. Kasi baka ako naman yung maging unemployed guys. Dito kasi ako nag-i-enjoy. Dito na-challenge yung mga creativity ko. Lalo na sa mga arts and craft ko. Kaya kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng negosyo ngayong 2025, wag mo nang i-overthink guys. Just start small. Samahan lang ng sipag, tiyaga at diskarte. Manalig ka sa Diyos lagi, nagabayan ka sa bawat desisyon na gagawin mo at sa magiging journey mo sa negosyong papasukin mo. Hindi mo naman kailangan maging magaling para mag-umpisa. Kailangan mo lang mag-umpisa para gumaling. So yun lang guys, sana may natutunan kayo ngayong araw. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, please like naman, follow or subscribe. Salamat! See you on the next video!